Okay, good day mga Airsoft. Hello po sa inyong lahat. Good day po mga kabigman. Mga Airsoft, pasensya na po para sa medyo delay, no? Na ating pagbablog ngayon. Okay, kasi tinapos po muna natin yung iba't ibang nagwo-walk-in kanina, no? Okay? Shout out, good day and good afternoon, Ramon Alfonso Jr. of Naval, Larasabal, Naval, Biliran, Eastern Visayas. Okay? Hello po sa inyo dyan, Sir Bossing. Maraming salamat po sa inyong tiwala, no? Ang unit ng ating ka-Airsoft, Ramon Alfonso Jr. Napakaganda, no? The Cyan Arms Micro CQB. Okay. Micro CQB came from the word itself, micro. Yung ano kasi ako ngayon, natutuwa ako. It is because ang ilalive ko ngayon, sandali. Sino ba ang mas 'di ba merong David and Goliath? Sino yung malaki? Si Goliath ba? Si David yung maliit. Tama ba? Okay. Oh. Hindi ko alam, nakalimutan ko. This is the Micro CQB. Sabi nga, David and Goliath, no? Okay, compare natin itong napaka-halimaw na to. Oh, yeah. Tignan nyo naman ang difference naman kasi nung ilalive ko. Wara coincidence, di ba? Ayan, makikita ninyo. Napakalaki talaga. Grabe, no? Yan ang unit ng ating ka-airsoft, no? Goliath yung malaki. Si David yung maliit. Ayun. David and Goliath, no? Okay? Sana lang nanonood yung ka-airsoft natin, no, na si Sir Alfonso JJ, eh. May nagme-message, eh. Nice, sabi. Siya to. Okay. Okay, so itong unit niya, okay, ng ating ka-airsoft, ito yung demo and test fire natin in just a while. Himayin natin, ipaliwanag natin ano yung meron to, ano yung lamang nung isa over dun sa isa. Malalaman ninyo lahat ngayon yan, okay? Okay, then next unit natin, no, yun nga, no? Next unit natin is unit ng ating ka-airsoft, Adelino Gatus. Natutuwa ako mga ka-airsoft, by the way mga ka-airsoft, pag manonood kayo ng ating live, himbis na patayo yung cellphone nyo, ihiga ninyo. Okay? Pag nakahiga yung cellphone ninyo, mas clearer view, mas makikita nyo ng maayos yung mga item, yung mga itinuturo ko, mas makikita ninyo ng maayos, no? Kaya, ayun, okay. Kaya, ayun, no? Okay, isang napakagandang pagkakataon din pala. Pasalamatan ko yung nagregalo, nagbigay ng ating 24 inches na Smart TV, no? Okay, bali binigay lang yan. Kasi napanood daw ni boss yung nabaril ko, no, yung isa natin, yung LED TV natin. Na nagkaguhit. Suggest niya na wag ko na lang daw ipagawa, no? So, salamat po dun sa nagbigay na ayaw pong magpakilala pero dapat sabihin ko yung lokasyon mo, no? Taga San Pablo, Laguna. Kaya alam mo ito mga taga San Pablo, merong special na side to sa puso ko, eh. Ito mga taga San Pablo, Laguna, no? Maraming salamat, bossing. Nagulat ako, no? Hindi ko expect, hindi lahat ng tulad mo, eh, hindi lahat magbibigay. Hindi lahat, kumbaga hindi naman ako nagsabi, eh, no? Bigla lang siyang nagtanong na, meron ako dito kanyang ganun. Nagamit ko na ng ilang days lang dahil may umuwi akong balikbayan na kamag-anak from the US. Nagamit lang ng ilang days. Sa'yo na lang, big man. Eh syempre, medyo mahiyain naman tayo sa ganyan. Sige sir, kunin ko. Joke lang. Ayun nga, maraming salamat po. Ramdam ko po na dahil sa natutuwa kayo, dahil sa maayos at saka sa magandang pagbablog natin, nakakatanggap tayo ng mga ganyan, no? Yung mga bigay ng ka-airsoft,
kumbaga yung mga bagay na hindi nila ginagamit. Tulad ngayon, no? Itong mic ko is JBL, nasa na yung ano? JBL, bigay ito ng ating ka-airsoft, no? Bigay ng ating ka-airsoft from Electro World. Ano to? Anong lugar to? SM North Electro World. Ayan, binigay nila JBL na mic, no? So, yun. Nakakatuwa, no? Kasi sa totoo lang, hindi ko kayang bilhin lahat ng mga gadget na ganito. Syempre, hindi ko afford to eh. Kasi, syempre, mga ka-airsoft, may pamilya rin ako. Kumbaga, may mga, alam ko, ramdam nyo rin yun. Kahit kayo, may mga priorities din kayo, di ba? Syempre, yan. Hindi ko afford to kung pagbibibiling ko lahat to, no? Biruin mo. Pero ito pala, binili ko. Ayan, tablet, Ayan, okay? Ayan, kaya ang ganda, hindi, nakadikit na yan eh. Ayan, kaya na ipepresent ko sa inyo ng maayos yung mga live. Maliban pa rito sa unang ginagamit kong iPad, no? So, ayun, mas makakaasa kayo ng maayos tsaka magandang broadcast ng ating daily review and unbox, no? Nationwide na kasi ang Big Man, actually, napapanood rin ng mga ka-airsoft natin overseas. Okay. Totoo naman yun. Napapanood tayo sa Taiwan, sa UAE, sa Abu Dhabi. Ang dami nating ka-airsoft na seaman, no? Ang dami nating ka-airsoft na OFW, construction worker dyan sa lugar ng Saudi Arabia. Ang dami. Kaya nagugulat din ako no? Dahil po yan, lahat ng yan, dahil po sa inyo. Dahil po sa patuloy na pagtitiwala ninyo at pagtangkilik ninyo ng ating hobby. Okay? So, sandali. Sir Ramon Alfonso Jr., last minute to, nakapila na to itong unit niya. Last minute, medyo parang merong doubt, parang gusto niyang mag-change ng unit, no? Paliwanag ko muna, tapos bibigyan kita ng sir pangalan to, Ramon Alfonso. Bigyan kita ng konting oras, baka halimbawa lang gusto mo magpalit ng unit, no? Bibigyan kita. Pero syempre, paliwanag ko na, what is good and special about this unit? Okay? Not common. Okay? Hindi yung mga ordinaryong makikita, laki kasi nito ni Goliath eh. Hindi yung mga ordinaryong nakikita mong unit na M4 sa araw-araw. Hindi siya common ba? Nag-video ka dyan, ha? Hindi siya yung mga common na unit, di ba? Ano ba yung mga common na unit? Siyempre, yung mga literal na M4, di ba? Ito is PCC. Nakikita mo, ito yung mga kasi tayong mga civilian, actually, legal na tayo na mag-rifle ngayon. Basta semi-auto lang. Hindi yung rat-rat talaga na full auto, no? Legal na tayong mag-ari ng mga rifle ngayon. Okay? I don't know kung napirmahan na, pero alam ko pwede na, no? Ganito yung mga style ng mga makikita ninyo sa mga gun show. Ito yon, kasi ito yung mga bago ngayon, okay? So, hindi siya yung classic na mga literal na mga M4 carbine, M16, hindi siya ganon. Kaya nga kung makikita nyo, micro CQB siya, okay? Pangdukutan siya, talagang masasabi ko na kung ito gagamitin mo sa mga lugar like, what do you call this? Mga abandoned hospital, sa mga lugar na may mga pader, sa mga lugar na may mga pintuan, maginhawa ka makakapasok kung ganito ang unit na gamit mo. Okay? Meron na nga lang downside to, syempre, tulad nga na sinabi ko, yun nga, yung gumulo sa utak ni Sir, medyo mabibitin to if you are playing sa mga terrain like jungle, like rice field. Ang lawak kasi niyan, di ba? Ang lawak kasi niyan. Although, sabi ko nga, mararating naman niya 30 meters, 40 meters, kaya naman niyang puntahan din yon. Kayang mag-travel dun ng bala. The only question is,
gaano siya kalakas pag na-hit niya yung 40 meters, yung 50 meters, gaano pa kalakas siya, di ba? Kung accurate, medyo accurate pa, kaya lang, iba talaga ang kayang ibigay ng mga unit na tulad nito na mga mahaba. Okay? Ito katulad nito, taga Lucena ang may-ari nito. May-ari siya ng farm ng mangga. So, from time to time, gusto niyang maglibang. Kasi, farm ng manggahan siguro, gano'n, no? I don't know kung anong klaseng mangga, pero basta mangga. Okay? So, gusto niya, pangmalayuan talaga. Kaya, kumuha siya ng malaking ganito, no? Ito, ang maseserve nito yung purpose niya kung, let's say, yun nga, malapitan, CQB, close, di ba? Close quarter battle. Ibig sabihin, malapitan. Siguro mga malayo na yung mga 10 meters, 15 meters, at least, di ba? Ganon. Or, yun, mga indoor gaming, the best to. Tignan ninyo yung forma niya. Hindi siya literal na M4 na ang lapad-lapad. Okay? Kasi sa tunay, ang bala nito is 9mm only. Sarap na rin. Pwede na rin, no? Ngayon, adjustable to. Okay? The only downside ay Sir Alfonso. Ang pinaka-downside na nakikita ko rito na kailangan mong pag-isipan is, kung makikita mo, wala siyang attached, walang included to na front sight and rear sight. Actually, mas maganda to sana kung merong scope. Pengi nga akong sample lang ng scope para makita ni boss yung itsura. Mas maganda to, mas magiging effective to kung merong scope kasi ganito ganito lang. Ang hirap gumamit ng unit ng barrel na walang sight. Ganito, kung magpapalagay ka ng sight nito, front sight and rear sight, wala kasi talagang kasama to. Kung magpapalagay ka, kaunti na lang, nakascope ka na. Ayan. Baka ma-consider mo, mapag-isipan mo para isang shipping tayo, no? Ito yung holographic. Kung type mo to, okay din, okay naman talaga to. Ito talaga yung pinaka-the best na pwede mong ilagay na airsoft sa unit mo, okay? This is a holographic scope, okay? Lagay natin, i-mount lang natin para makita mo. Minamount yan, mga usually gamit ng mga SWAT, ng PIDEA pag mangre-raid sila. Yung mga ganitong unit, mga maliliit. Kasi, syempre, iskinita yung pinapasok nila, di ba? Hindi kasi magiging effective yung ganito kalalaki kung nangre-raid ka sa iskinita, maliliit na pasilyo, di ba? Yan, di ba? Yan yung pinakamagandang forma na pwede mong mailagay doon sa unit mo. Okay? So, ayan nga. Sabi ko nga sa'yo, wala talaga siyang kasama out of the box na front sight and rear sight. Mostly of the high-end unit is ganyan talaga. Minsan, akala nung iba, may mga battery kasama yung mga unit. Actually, especially the high-end, wala talagang battery kasama. No? Kumbaga, hindi kasi pag mga high-end unit, wala silang pakialam. Pero pag low-end unit, ang gagawin nila, ipupull pack nila. May battery ka na, may charger ka na. Ang tanong, papakinabangan mo ba yung battery and charger na kasama, na sinama? Hindi. Magpapalit ka pa rin ng upgraded. 'Di ba? Yan ang pambulag ng mga low budget, 'di ba? Minsan may mga kasama pang mga hard case, 'di ba? Yan ang pambulag ng low budget. May kasamang hard case. Ikaw naman yan, aba, may kasamang hard case yun. Pag nabulag ka, nabiktima ka nun, patay ka na. Pag nabulag ka, nabiktima ka nun, putya, bandang huli, ang binili mo pala doon, yung hard case, hindi yung unit. Free lang yung unit, pero the main na binili mo is the hard case, no? Anyway, no, ayun nga, tulad nga na sinasabi ko, pwede mong ipa-add, pwedeng hindi. Pero, ang hirap sumipat kung wala talagang, wala akong comment or bag ako.
Yung mga saya sa cellphone mo. Walang comment dito o baka bug lang ako. Oh, type nga kayo mga Erso, mag-type nga kayo ng kahit ano, putya. Bug yata ako o wala na ako sa air eh. Ha? Meron sa akin. Meron? May comment sa'yo? O sa akin wala. Kakainis ah. Di bale, dalawa naman sila eh. Iaano ko na lang, no? Okay, no? Ayun nga, bahala ka sir kung gusto mo magpa-add ng ganon. Tapos ito pa, no? Kung makikita... Dalo, bakit ganito to? Yan. Okay, kung makikita nyo to, napakaganda, no? Nung long magazine niya. This is a 260 rounds magazine. Okay? Maganda siya, napakasarap niyang gamitin. Very lightweight naman talaga. Kung seniors yung gagamit, hindi may stress. Kung bata yung gagamit, hindi may stress. Okay? Pero kung siyempre ang gagamit is between let's say mga let's say 20s, no? 20s up to 50s. Baka mabitin eh. Baka mabitin in terms of lakas, 'di ba? Pero right now kasi is ang original nito mga ka-airsoft, no? Nasa ba yung pang FPS ko, pang chrono? Ang original nito, na chrono nito is 380 to 400. Yun ang original niya. Pero dahil syempre in-upgrade natin, in stage 1 natin, hindi ko lang sure kung ilan. Pero mas malamang sa malamang, mas mataas doon. Magkakaalaman mamaya yan, no? Syempre, para malaman natin, salang natin ang chrono, di ba? Okay, unit ng ating ka-airsoft, Ramon Alfonso Jr., Naval, Biliran, Eastern Visayas. Ito na po yung unit mo. Ay, sorry. Hindi pala kasama to. Malaglag yung chrono. Ha? Malaglag yan. Hindi nakadikit. Sige. I-sentro mo na lang. Pakialis muna to. Isinample ko lang mga ka-airsoft. Okay, so unit ng ating ka-airsoft. Bakit hindi mo pala nilagay yung ano nito? Yung binigay kong free na scope. Ay, lagay mo, install mo. Okay, no? Unit ng ating ka-airsoft, si Sir Ramon Alfonso Jr. Start natin, review, and unbounce. Okay? So, release the... Yeah, yan. Free lang naman yan eh. Binigay ko yan as free. Kasi DMR tong unit eh. Okay, no? Start natin, release the magazine by pressing this one. Okay? So, this is the magazine. Hard polymer nylon siya, okay? Set aside muna natin. So, this is the unit. At kung makikita ninyo, no need to put an angle grip kasi may nakalagay na ayan. Saktong-sakto sa kamay, napakaganda, napakasarap, no? Ang color nito is parang, hindi siya white, baka isipin nyo white. Ang color niya is dark silver. Sabay yan, hindi pwedeng, hindi sabay yan. Pag sentro niya, masisira yung mga red. Oh, hindi sakto eh. Medyo luwagan mo lang to para medyo umadjust, para sumakto siya sa rate. Sige, pakiluwagan mo lang. Okay, no? So, no need for angle grip. Rifle po ito, battery operated, rechargeable po ang battery. Meron po siya single fire, may rapid fire, meron din pong safe, lahat, no? Meron siyang charging handle, pero ako, lagi kong sinasabi, huwag nyo nang pakialaman yung charging handle, huwag kayong nagmamala, artista na ikinakasa-kasa pa yan, kasi kahit anong gawin yung kasa dyan, ikasa nyo or hindi, walang pakinabang. Mas maganda wag nyo nang ikasa kasi bumubukas to. So pag bumukas to, there's a big chances, possibility na mapasukan ng dumi, ng bibis, ng lupa, ng bato. So masisira pa yung half-up chamber nyo. Okay? Just in case na aksidente, nabuksan to, ayan, nagkaroon ng awang, so press nyo lang to. Luwagan mo lang yung ibabaw para ma-i-adjust natin. Luwagan mo lang. Pag maluwang na, dali mo rito. Okay, no? Yun lang mga airsoft pa.
Again, AEG to, walang maigagawang tulong sa unit nyo kung kinakasakasan nyo to. Bagkos pwede pa magsimula ng pagkasira ng unit ninyo. Okay? Saan? Luwag na to. Saan? Okay. Oops, baliktad. Kunti lang. Dali lang. Kailangan i-lock muna natin. Tsaka yun. Yun. Okay. Free lang yun. Free natin yun sa kanya. Okay, no? Yun. Let's start dito mga ka-airsoft. Mga ka-airsoft, para to mai-adjust to, press mo lang. Okay? Ngayon, syempre, gusto natin lagyan ng bala, ay ng battery. Dito nilalagay yung battery. Instead, mga ka-airsoft, pressing, hatak. Hatakin mo to, then all the way, slide it, then dito ilalagay yung bala. This is the bat tube where you can put the battery, no? Okay, so kuha tayong battery. Bibidyo pa. Ay, hindi na. Marami na to eh. Yan na lang. Okay, so kuha tayong battery mga ka-airsoft, no? This is a battery. Pasok lang natin all the way sa unit. Then, kailangan ma-plug natin to. Plug natin mga ka-airsoft, ha? Pa-plug ko na. Okay. Okay, yan. Naka-plug na. Pag naka-plug na, syempre, ibabalik natin to. Make sure na ang wire is nakaayos. Then, hatak ulit. Then, all the way. Ayan, okay na. So, single fire. Rapid fire. Okay. Napakasarap. Napakaganda. Lumalagutok. Napakatindi. Okay, so this is the magazine. Wala siyang opening sa ibabaw para pinagbubuhusan ng bala. You need to have a... Asan na yung reloader? Okay, kailangan mong gumamit ng... Sino yan? Nahanap yata ako? Kailangan mong gumamit ng reloader. Okay? So, pag may reloader ka na, ito, isasadlak mo lang dito, then ipapump mo lang. What is good and special about dito sa magazine na ito? Itong magazine na to, hindi mo na kailangan kamutin. Lahat ng iniload mong bala, itinutulak niya na pabalik kagad doon sa unit, no? Hindi katulad ng mga conventional na M4 magazine, kailangan mo talaga siyang kamutin, no? Ito, hindi na siya dikamot. Yun nga lang ang downside, kailangan meron kang reloader. Pag wala kang reloader, hindi mo maipapasok yung bala rito. Hindi maipapasok or mahirap. Okay? So, pasok natin sa unit. Make sure na marinig mo yung clicking sound at make sure na hindi na siya malalaglag. Okay? Ang hirap mag-target. Hindi ko alam kung saan ako magbabase. Wala akong pagbabase ng sight eh. Oh. Pag ganyan, pag wala kang front sight, rear sight. Ako lang ha. Ang pinagbabasihan ko is my finger. Kaya syempre, hindi naman palaging pwedeng ganun, no? Okay, firing tayo. Firing! Single fire. Ang sarap ng lagitik, no? Look. Rapid fire. Ibang-iba to dito. Okay? Ito, medyo light lang ang FPS. Ito naman, ang diid ng FPS. Okay? Ito, napakataas ng rate of fire ng ROF. Ito naman, napakahina. Ibig sabihin, ito, rate of fire, ito, FPS. Okay, firing. Rapid fire. Iskandaloso talaga to unit na to eh.
Parang ang sakit. Oh, tigo. Ano naman Okay. Grabe talaga, no? Napakatindi niyan. Napaka-iskandaloso nitong unit na to. Totoo, no? Sabihin mo doon sa, sa may-ari nito, si Sir Alfonso, wala nga palang front and rear. Tapos kailangan ng reloader nito. Reloader? Oo. Dahil pag wala siya reloader, paano ipapasok yung bala? Kasi walang opening sa ibabaw to. Okay, anyway nga, single fire ulit, no? Rapid fire. Okay. Wala nang bala. Okay, so release the magazine, then, meron pa ilan na lang. Nakalimutan ko lang siyang i-chrono. Chrono natin para medyo yung bossing natin may idea kung gaano kalakas, kung gaano katindi yung unit na napupunta sa kanya ngayon, no? Okay, chrono natin. Lagyan ko lang ng bala. Itong sinasabi ko, ayan, kung wala kang reloader, napakahirap. Isa-isa mong ilalagay yung ganyan, no? Grabe. Hindi pa rin napaayos? Bukas na. Okay. Ngayon, pasok natin. Chrono natin, mga Kersop, no? Pasok. Chrono. Ikaw lang mag-isa loop doon? Sa inyo? Sa classroom mo? Hindi. Ilan kayo? 16. Hindi, napangakapangalan mo. Ikaw lang mag-isa? Game, chrono. Chrono tayo ngayon. Pakita mo yung result, both camera. Okay, single fire. 325. Hindi! Mali yan. Okay na. Hindi nakaayos yung pang chrono. Pucha. Okay. Tingnan mo na. Wala lumalabas. Bahala! Lumalabas. Kailangan talaga nakaano. Hindi, lagyan natin ng, paano ba to? Lagyan ko muna ng 0.25. Tapos, susundutan na lang natin ng 0.20. Akin na nga yung pang-reload sa Desert Eagle. Nahihirap eh. Wala na kayo. Wala. Doon sa lalagyanan. Ang hirap naman lagyan nito. Kailangan reloader? Oo, penga ko reloader muna na lang na maliit. Ito. Kasi ito. Look, tingnan mo, nawala ata. Nawala? Wala. Ha? Na-resume? Na-resume. Hindi rin pwede. Pero sige. Mga airsoft, sandali lang. Nilalagyan ko lang ng Ito. ng 0.20 na bala. Okay na to. Nilalagyan ko lang ng 0.20 na bala para mai-chrono natin, no. Ayaw lumabas ng bala kanina kasi shit, nakakainis. Akin na, no choice tayo. Reloader talagang kailangan niya. Kasi hindi ko pwedeng punuin ng ganitong bala kasi 0.25, 0.30, 0.35 to. So nagko-chrono tayo, kailangan gumamit tayo ng totoong 0.20 para makuha natin yung mismong result niya, no. So okay, 0.20. Pasok natin. Sama mo na yung scope tsaka reloader. Ha? Sama mo na yung scope tsaka reloader. Watching pa rin siya? Sure. Okay, watching pa rin pala siya. Ayan, okay, yan. Uy! Hindi mo raw ba papahulaan?
chrono. Sino sabi? Sabi ni Sir Danilo Bangkuwa. Oh, sige, hula tayo ng chrono nito. Yung Sabihin ko muna sa inyo ha, ang stock nito, ang original nito is 370 FPS. Swerte na kung mag 400. Yun ang original nito. Pinalitan ko lang siya ng stage 1 na spring. Meron pa tayo isang pa-premyo. O sige, hula sa chrono. Meron akong isang pa-premyo rito. Yung pinakamalapit na result dun sa chrono, mananalo, okay? Ocho, wala talaga ako rito ano. Okay, request ni Sir Danilo, no? Sige, okay na. Ayan, meron, akin na yan. Akin na isang pa-premyo na yan. Request ng ating ka-airsoft, pahulaan daw natin. Sige, pahulaan natin. Okay. wala na yun. Ito Sige, hula na ng chrono. Hula na kayo. Ayaw nyo pang hula, Okay, 10. 390. Okay, Arnel, Herman, Kalangan. Parang masyado namang mababa yung 390. 420 si Sir Alfonso. Okay na, okay. 420, sige. 460 Sir Darwin. 460, Sir Darwin. Sir Darwin 460, ang liit lang nito. Okay, firing na tayo, firing, no? Fire na natin, okay? Firing, single fire. Wala. Uy, what? Ay, ang bobo. Ang bobo. 393, bakit ang baba? Parang kulang pa ako sa upgrade. 3. Pakita mo. Kulang pa sa upgrade. Upgrade ko pa. 380. Patungtungin man lang natin na 420, no? Firing. 385. 386. 397. 295. Iba yung bala na yan. Ilan? Ay, pakita mo sa kanila, wag sa akin. Ilan? Kailangan siguraduhin mong maliwanag. 393. 393. O, doon sa isa rin. Ano ka ba naman? Sisiguraduhin mong maliwanag. Siya, i-focus mo kung ano. So, medyo hindi ako kontento. 393. 395. Hindi pa ba yun? Hindi, pwede kong i-410 or 420. Tapos, kaya pa hanggang 450. Bibigyan, ganito, hindi, iaangat ko to sa 420, let's say 410 to 420, iaangat ko to. Pero bibigyan pa rin kita ng spring na mas mataas, no? So, na kayang mag-reach up to 440 to 450, no? Pasensya na kayo, no? Sabi ko nga sa inyo, yung mga ganitong unit na maliliit, medyo may kalikutan to, may kakulitan, no? Mahirap siyang hapitin, mahirap siyang i-upgrade ng gusto. Kasi maliit nga siya, di ba? So, pag maliit, mahirap i-upgrade ng gusto dahil ang problema, pag in-upgrade natin ng gusto, September ano ngayon? 9. Ay, 10. Hindi tayo nakapunta sa ano? Saan? Saan? Lakeshore? Kahapon dapat. Nung opening? 9 ba? Oo. Mga Karsop, meron tayong business partner dyan sa Lakeshore. Mexico, Pampanga, di ba? Meron tayong business partner dyan. Meron siyang booth ng Big Man. Okay, punta kayo, ano? Punta kayo. Okay, so, Sir Alfonso, hapitin ko to. Papataasin ko ng, promise ko yan, no? Papataasin ko ng 410 to 420. Then, bibigyan pa rin kita ng mas mataas na klase ng spring na pwede mong ipalit para mas lalo pang tumaas siya on the future. Okay? Firing! Rapid fire! Okay? Tuwing matatapos ka maglaro, make sure walang lamang bala. Okay? Make sure na i-perform mo to. Clear the chamber.
Then, rest the spring. Lagay mo sa rapid fire. Press 1 second. Then, single fire. To put it back to sync. Okay? Okay? Yan. Yung unit mo, napakaganda. Napakalupit. Ang hot unit, no? Alam nyo ba, dumating sa akin to ng 70 piraso. 70 piraso. Alam nyo ba na yung 70 piraso, tumagal lang ng 1 buwan at kalahati. Ubos. Ang natitira sa akin nito is 2 ganitong color, tapos 5 brown. So, all in all, nasa 7. Plus the display. Kaya ganun kalupit to, matindi to. No? Okay, unit natin kay Airsoft. For packing and for shipping. Ngayon, battery, maximum charging time, 2 to 3 hours. 2 hours lamang, okay? After 2 hours, napuno siya, good. Kung hindi siya napuno within 2 hours, i-ano mo na lang, i-resume mo na lang, no? Huwag mong ibababad na mapupuno kasi delikado, pwedeng masira yung battery. Yung battery, ayaw niya nang nade-drain, ayaw niya nang na-overcharge, at ayaw niya na nag-iinit. 1 full charge of the battery is equivalent to 14 PCC magazine. Okay? Kung M4 magazine, 10. Pero dahil nga ito, mas slim to, mas konti, 14 na ganito. Natig to 260 rounds. Okay? Unit mo, boss. Napakaganda naman. Napakalupit. Okay? Next unit natin, no, is unit ng ating kay Airsoft. Unahin natin yung pistol niya, no, from Adelino Gatos of Lucena City, pistol and rifle. Okay? What is good and special about this pistol? Napakasarap naman nitong gamitin. Compact na compact. Ito yung unit na kumalaban sa Glock, no? Kasi si Glock, alam niyo naman na ano siya, na 50-50, no? 50 metal, 50 hard plastic. Okay? Itong unit na to is masasabi natin na 70-30. 70% of the build ng unit na to is metal, while the remaining 30% is the plastic, which is ano yun? Yung grip lang. Okay? Pero the rest, ultimo, mula ulo hanggang baba, maliban sa grip, full metal. Okay, pag sinabi full metal, ano yung metal na yun? Alloy. Okay? So, ngayon, dami nito Ngayon, review and unbox natin yung unit ng ating ka-Airsoft, Sir Adelino Gatos. Okay? So, 6 hour, P226, makikita nyo, meron na ring rail dyan sa baba. Upgraded ng fine-tuning, upgraded ng trigger job. Nakainit ba? Hindi? Okay, no? Upgraded ng trigger job, naka-fine-tuning. Kung makikita ninyo mga Airsoft, meron din siyang hammer. Okay? Pero yung hammer na yan is okay. Hindi na siya nakadami firing pin. Masarap ito. Naka-upgrade na rin to ng hammer protection pad. Kung mapapansin niyo wala siyang beaver. Although may hammer siya. 9mm kasi siya. Wala ka nang kailangan pindutin dito para mag-fire siya. Okay? Itong unit na to is, ano siya, meron bang pwedeng humula? Ano sa tingin ninyo itong unit na to? Okay? Anong sa tingin ninyo yung unit na to? Double action or single action? Ito unit na to, no? Sa tingin nyo ba double action to or a single action pistol? Yan. Cast your vote. Hula kayo, hula. Yan. Hula kayo kung double action to or single action, no? Para tignan ko kung bumabaon sa ating pag-iisip yung mga itinuturo ng inyong lingkod, no? Double action, sabi ni Arnel. Okay, double action. Check natin. Pull the trigger, then may laman. Okay, subok natin. Pull the trigger, then pull. So, confirm, double action. Ang galing nyo. Grabe kayo. Ang galing ni Sir. Sino yun? Pinaon. Si RJ Ramirez. Danilo Gamboa.
Arnel Hernan. Okay, no? Ang sarap naman, no? Natutuwa ko kasi alam nila. So, tama, double action pistol. Bakit may gas? Okay, no? So, double action pistol, ang single action is hindi gagalaw sana yung hammer. Okay? Ngayon, pasangawin natin, lagay tayo ng silicone oil. Press the valve. So, press the valve, then spray. Okay? After you na may sprayan mo na, maglalagay tayo ng gas. Okay? Ang daming green gas na bakante. Paubos mo nga lahat yan. Upside down, then isakto sa valve, then press down. 1, 2. 2 seconds is enough para sa isang puno. Then, lagyan rin natin ng silicone oil yung unit kasa. Ilock manually. Lagyan natin dito sa nozzle. Lagyan natin dito sa ano ba to? Sa slide. Okay, para hindi siya magasgas. Okay na. Then, sarap. Lambot. Okay, ngayon, lagay tayong bala, mga ka-airsoft, no? Slowly, hatakin to. Put your right thumb here, all the way. Then, dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo using our reloader. Pakisabi mo kay mama, alis tayo after nito, ha? Alas. Best friend. Okay, no? So, meron ng bala. Pasok sa unit, kasa. Ready to fire. Firing! The 6 Sauer P226 Black Edition. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? So, before itabing unit, just make sure na wala ng lamang bala at syempre, wala na ring lamang hangin. Okay? Press the valve. Dami. Kita nyo yung 2 seconds namin. Ang dami, no? Kayo, yung 2 seconds ninyo, bitin kayo. Pero sa amin, yung 2 seconds namin, 50 shots, 60 shots, di ba? Okay, unit natin kay Airsoft, Adelino Gatos. Ito na po, the 6 Sauer P226. Then, last but not the least, and for the main event. Okay? Kanina, nakita niyo yung inilive ko is napaka-ikse. Micro CQB. Ito naman sobrang haba. Okay? Ito yung tipo ng unit na alanganin ipang assault if you are playing on a small venue. Pero napakasarap ipang assault nito if you are playing on the malalawak na venue. Especially, itong unit na to, pwede mong i-convert as DMR. When I say DMR, Designated Marksman Rifle, no? So, nakapwesto ka lang, abangers ka, para ka naka-sniper rifle. Okay? Itong unit na to, huwag nyo nang asahan pagdating sa rate of fire. Mabagal talaga to. Kasi itong unit na to is FPS. No? FPS talaga ang habol mo dito sa unit na to. Ito yung ang sarap isagad sa 700 FPS. Ito yung ang sarap is 680, 650. Okay? Ngayon, hindi ko pa kasi nakausap yung may-ari nito. Hindi ko personal pang nakakausap through video call, through phone. Hindi pa na-upgrade to. Pero mamaya, tignan natin kung ilang FPS siya. Okay? Full metal mula ulo hanggang paa. Napakabigat, napakatindi. Okay? Ngayon, kakaiba din ang magazine. Lahat sa kanya kakaiba. Gearbox niyan, laki. Half-up chamber niyan, laki. Matindi talaga. So, matindi. Isa lang ang hindi to budget meal. No? Huwag kayong magugulat, no? Pero hindi to budget meal. This is a mil spec unit. When I say mil spec, literal na makikita nyo ginagamit talaga ng mga kasandaluhan, ng mga special forces, ng US, ng Australia, ng Canada. DMR to, mga ka-airsoft, no? Paano ko masabi to? Parang modern sniper. Okay, diba? Pwede mo rin pang-assault, depende naman sa'yo, kaya lang kung
sa bigat niya, medyo alanganin, no? Pero syempre, ako nabibigatan. Pero yung iba, lalo na yung mga bata-bata pa, simple lang naman sa kanila to. Hindi ko lang kasi alam, yun nga, sabi ko sa inyo, hindi ko na kayo nakausap to si Sir Adelino, kaya hindi ko alam kung ilang edad na siya, no? Kung ilang taon na siya. Pero based on the name, Adelino, wala ako kasi nakitang Gen Z or Millennial na pinangalanan ng Adelino. Mostly kasi yung nantong pangalan, pinagsamang pangalan ng tatay, pinagsamang pangalan ng tatay-nanay, ng lolo-lola, si Adel at saka si Lino. O, di ba? Si Adel at saka si Lino. Si Adel at saka si Catalino. O, di ba? Ganun yan eh. Kaya pinagsama. Adelino, no? Hindi ko alam kung anong edad siya, pero kung medyo may edad na siya, let's say 50 to 60s, or even more, natatakot ako kasi ang bigat talaga nito. Approximately 4.5 kilo. Wala pang battery, wala pang bala, wala pang magazine. 4.5 kilo na, okay? Napakatindi. Actually, binigay ko lang free to. Diba? May free siyang scope. Binigay lang natin na free. Okay, so let's begin mga ka-airsoft. Mabigat talaga siya mga ka-airsoft. Walang biro. Super ang bigat niya, okay? Para malagyan natin ng battery dito pa rin sa buttstock eh. Okay? Ito, i-twist lang to. Okay, then, this is the cover. Then, hatakin mo syempre yung yung plug. By the way, no, itong unit na to, hindi mo naman kailangan itong gamitan ng mga matataas na milliampere na battery. It is because mabagal lang naman yung rate of fire nito. So, hindi siya ganun kabilis. Pero, matindi yung FPS dito. Madugo. Single fire. Rapid fire. Tingnan nyo, gumagapang lang. Mabagal, pero mabilis din ha. Mabilis din, no? Single fire. Ay, sorry. Rapid fire, single fire. Oh. Pwede na rin pala. Okay, no? So, ngayon, syempre, kunin natin yung magazine. Tingnan ko 0.20 para ma-chrono rin natin. Tulad nga nasabi ko, hindi pa upgraded to ha. So, i-upgrade pa natin maya-maya, no? Lalagyan natin. Pero for the meantime, lagyan muna natin ng parang ang hirap nito. Ang taba, oh. So, hindi. Ganito. Dali. Ito na lang. Alisin natin yung 0.20. Okay. Alisin natin yung 0.20. Lagyan natin ng halo-halong bala. Hindi ko alam to hindi ko alam kung ano mga grams to. Kaya kinuha ko rito sa halo-halo. Yung 0.20 nilagay ko muna rito sa gilid. Yun ang iibabaw natin para makrono natin. Ayan. So, halo-halo kasi ito mga ka-airsoft, no? May 0.25, may 0.28, may 0.20, may 0.30, may 0.35, may 0.40. Ito yung mga sobra sa pagre-repack. Okay? Ngayon, lagay natin. Pump natin. Okay, yan. Pasok mo, itusok mo, then pump. Wala rin siyang wala rin siyang opening na para okay, wala na. Lagay natin 0.20 ngayon para nasa ibabaw, para makrono natin. Wala siyang opening sa ibabaw para malagyan natin ng bala. So, the only way na malagyan to ng bala is gagamitan natin reloader. Okay, pump natin yung 0.20. Okay, so 20. Ngayon, pasok natin sa unit. Bigat! Okay. Firing tayo. Firing. Chrono.
Siguraduhin mo malinaw yung ipine-present mo, ha? Firing, chrono, first fire. Ay. Okay. 498. 498 FPS kung sa FPS. Sabi ko nga sa inyo, maaasahan nyo siya sa FPS. Malaki kasi siya. Ang pangit naman siguro kung ganito kalaki tapos below 400, di ba? Mga Karsop, hindi ko pa nagalaw to. So pag ginalaw ko to, magpa 500 FPS to. Firing. 504. Ano? 504. 504? Okay. Ikaw. Firing. 498 ulit. 490. Firing. 500. Kung ano, medyo ilayo mo lang kahit kasi naka-autofocus na yan eh. O yan, o yan. O. Ilayo mo lang, di ba? Okay. Firing. 501. 501. Firing. 499. 499. Firing. 497. 497. Oh, mga Karsop, siguro safe naman na 490 to 500 FPS. No? Safe to say na 490 to 500 FPS. Safe to say. Ngayon, i-stage 1 ko to, tutungtong ng 550 up to, let's say, 600. No? Hindi ko pa ganong kabisado to. Syempre, sa dami naman ng ginagalaw din natin, hindi natin also with 32 shoot straight, no? Okay, hindi natin kabisado lahat ng unit, no? So siguro mamaya daos ko para bago maipa-ship tapos na, no? Kahit yung rifle kanina, promise ko yun, oh, nabunot yung battery. I-upgrade ko yun. Ako mismo mag-upgrade, no? So, ngayon, rapid fire tayo. Tignan natin. Siya nga pala, no? Pag ito, nag-650 FPS, ito lang ang sasabihin ko dun sa Airsoft natin. Medyo limitahan mo na siyang nira-rapid fire, no? Pag ito, nag-650 FPS, pag-isipan mo na sa tuwing ira-rapid fire mo. Kasi baka may bumigay, no? Pero siguro ganito, newbie kasi may-ari nito tapos hindi ko pa nakakausap. Wag ko na kaya upgrade. Pero hindi, at least 550 FPS. Sige, ipa 550 FPS ko siya. Uy. Firing. Grabe, sarap. Rapid fire tayo. Single fire. Ikaw, look. Tingnan mo kung mabigat. Dito ka. Grabe, mabigat talaga siya. Antindi. Antindi. Firing. Rapid. Okay. Okay. Sarap, no? Meron... Ha? Meron lang akong pakiusap, mga ka-airsoft, no? Make sure na yung unit nyo pagkatapos nyo gamitin, i-rest nyo. Sayang yung unit pag hindi nire-rest. Mabilis nangihina, mabilis. You know, mabilis siyang... sayang yung upgrade na ginagawa natin. I-rest nyo siya every time na matatapos kayong
laro. Okay? So, paano i-rest? Number 1, clear the chamber. Make sure na wala ng laman. After you clear the chamber, you need to rest. Lagay natin siya sa rapid fire. Press mo siya ng 1 seconds. Then, single fire. Then, save. Okay? Yun lang. Siguraduhin yung laging nakarest kasi katulad nito. Hindi ka, para, kung tutusin, malakas na yung 490. Diba, Luke? Malakas na to. 490, nagpa 500 eh. Kaya lang, DMR to eh. So, pag DMR, kailangan mas malakas doon. Diba? Parang yung kanina, yung micro CQB. Hindi siya pwede mag 490 to 500. Baka masira siya. So, 450 sa kanya, I think yun ay yung pinaka-safe niya kasi maliit lang siya. Diba? Pag ilalagay natin sa 500 yun, eh, nakakatakot. Pwedeng masira yung unit. Okay? So, ito, malakas na dapat yun. Kaya lang, DMR to eh. Kailangan mas malakas doon. Okay? Para mag-enjoy yung ka-airsoft natin. After na may rest mo, syempre, pag magcha-charge ka ng battery, make sure na ilabas mo yung battery. Huwag kang magcha-charge ng nakapasok niya yung battery kasi possible pwedeng mag-init. Unit, lahat ng unit na idinalive ko, lahat ng unit na pupunta sa ating mga ka-airsoft ay sakop ng lifetime warranty. Okay? Unit, napakaganda. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big man. Thank you po and have a blessed day.